Right. Afternoon. Ayan, maraming salamat for joining us today. Would any of you guys like to invite them on your movie premiere this Feb 14? Let's start first with Mr. Kenchan. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una po, salamat po sa time nyo na makasama kami ngayon. And ini-invite po namin kayo na manood ng aming pinroduce na pelikula. Ang Slayzone po this coming February 14, Valentine's Day po yan. Wednesday, this coming Wednesday. Sama nyo po sana yung mga kadate po ninyo, yun. At yung mga ano po, yung family nyo po at mga kaibigan po ninyo. Yan. Sana po ay panood po ninyo ang Slayzone this coming Feb 14 po. Thank you, Ken. Let's give the floor naman to Avid Green. Hi po. Thank you po sa dito sa meeting na to, and thank you rin po sa support sa Slayzone team. Inaanyayaan ko po yung manood ng Slayzone sa Feb 14 po. Doon po yung mag-date ng ka-Valentine's nyo. Sure ako na magagandahan kayo sa film kasi lahat ng nakapanood ng premiere night natuwa lahat eh. So, exciting. Thank you. Alright. Maraming salamat, Abed. And last but not the least, Liza De Castro. Unang-una, maraming salamat po sa lahat ng nagpunta sa Red Carpet Premiere. Sa lahat po ng mga nag-message sa akin na nagandahan sa pelikula. Maraming salamat po. And hopefully, this coming February 14 ay patuloy na lang po kaming suportahan. Kakaibang Valentine experience po ito. Valentine date. So I think you will enjoy this film with your kadate, with your family, with your friends. Maiba naman this Valentine's, diba? So, we're very proud. Wide International Films is very proud to offer you Slayzone. And, ayun, sana po supportahan. Okay. Thank you so much, Liza. And thank you once again to Ken and to Abed. On the other hand naman, no, unfortunately, Pokwang won't be able to make it to today's Zoom call, pero meron siyang iniwan na special message for all of us. Let's all watch this video. Hello mga kapuso, iniimbitahan ko po kayo na panoorin at suportahan po ang aming pelikula, ang Slayzone. Showing na po kami sa February 14. Ayan, kasama ko po dyan si Ms. Liza De Castro, directed by Direct Louie Ignacio, and produced by Wide International. February 14 po, Slayzone, Slay! And what a heartwarming message from Pokwang, and we surely miss you here for today's media conference. But let's not have any delays further. Let's get the ball rolling na and start the chit-chatting by going straight to our question and answer segment for today's media conference. So without further ado, we are now opening the call for our dear members of the press for their questions. Let's begin first with Tito Lars Santiago. Yun. Rome, pwede bang speaker view para kung sino yung yung sumasagot, siya yung nasa screen? Sige po. We'll fix that po in a while. Naka-record naman ako, no? Yes po. Yun. Tito Lar, naka-speaker view na po tayo. Pero kita ba't parang ay, yun. Anyway, okay. So, kay Glyce. Glyce, very successful yung ginawang premiere night. Mm-hmm. Oo. At talagang yung mga fans mo kahit wala ka, nandun yung mga fan club mo. Sobrang support pa rin. Anong masasabi mo? Opo. Nakakamiss sila sobra. Mas lalo kong na-miss yung Philippines at mas lalo akong na-FOMO. Nanginayang ako na wala po ako doon. Pero syempre, masaya rin naman yung ginagawa namin dito. Pero dahil nga medyo matagal na rin kami dito, parang
mas lalo kong naramdaman yung suporta nila. Mas lalo kong mas ginustong umuwi. So, ngayon pa lang po, yun nga, kaya rin ako napa-upload ng picture after nung red carpet premiere. Kasi from all the way to Korea, naramdaman ko yung suporta nila. So, maraming salamat talaga. Babawi ako sa kanila pag uwi ko. Okay, at ang ganda ng feedback sa inyong dalawa ni Pokwang, yung mga press na dumating at nanood. Sinasabi talaga na talagang pareho daw kayong pang best actress ni Pokwang. Si Mamang naman, hindi naman madadena yung husay niya rin. Ipakita na rin naman yung comedic side niya and yung dramatic side niya. So, ako very honored ako to work with her. Ang saya niya ka-bonding kahit na offset. Mas masaya siya sa eksena kasi it's something na hindi ko normally nakikita sa kanya. So, masaya siyang experience for me. And yun talaga yung ikikip ko na sa career ko, nakatrabaho ko siya na nagkaroon pa kami ng pelikula na magandang pelikula katulad ng Slay Zone. Mm-hmm. Co-producer ka rin dito kay ni Ken. Yes po. Opo, yes. Sa movie. So, mahirap ba yon na you're acting in the movie that you are co-producing with the other people like si Ken? Si Ken, hindi naman mahirap kausap, hindi naman mahirap katrabaho ever since kahit na actor or producer. At saka siya, very hands-on siya dito, Lord. Kahit yung mga eksena na yung mga simpleng eksena lang, nandun siya to support. Galing siya ng taping o pupunta pa siya ng Bulacan para lang i-check kung okay ba kami. Yung ganun, parang minsan hindi ako makapaniwala na si Ken gagawin to. Pero nakaka-inspire kasi ganun yung proseso niya as a producer. And ako, first-time producer din. So parang I look up to him na, uy, ganito dapat. Nag-set siya ng standards na ganito dapat yung isang producer. Ganun. Okay. Wow, I really appreciate that naman, ganun talaga kakapassionate dun sa trabaho mo. Dream po kasi namin ni Glyza to, Tito Larry. Normally, kapag gumagawa kami ng pelikula, bilang isang aktor, at pag nag-usap kami ni Glyza, sabi namin, gusto namin, pangarap namin, na magtrabaho naman behind the camera, at maging producer. At dito natetest yung pagiging creative naming dalawa, yung gusto namin na yung mga creative juices namin na mga naiisip, yung mga konsepto. Nagkaroon kami ng outlet para ipakita pa yung isang side ng yung pagmamahal namin sa industriya natin. At ito yung pagiging producer. At maraming mga aktor ang nangangarap na magkaroon ng na mag-produce ng pelikula. At dalawa kami ni Glyza sa mga pinagpala po na maabot yung pangarap na yun bilang producer. And so gusto ko lang magpa-thank kay Glyza na appreciate that yung mga sinabi ni Glyza. Sobra. And ganun din po si Glyza, titular, sa paggawa po. Kasi ngayong 2024 po, nakaset po kami ng 10 pelikula na ipoproduce, 10 to 15 na movies. And si Glyza talagang yung mga konsepto niya, hindi lang siya nakafocus sa Slay Zone, kundi pati rin po sa mga upcoming na mga pelikula. Nire-ready niya na rin po yung sarili niya. And I'm just so proud na ganito na yung mga pinag-uusapan namin dalawa. Sabihin ito, may kasunod na, Glyza. Yes, may kasunod na po. Basta abangan nyo na lang po. Ayoko pang spoil. At saka inaantay ko rin talaga na makauwi ako para ma-plan siya na lahat ng mga plans namin and upcoming projects. Kumusta ka dyan sa Korea? Sobrang lamig? Opo, may mga times na sobrang lamig. May mga times na sakto lang, kaya naman. Katulad today, maganda yung weather kasi hindi nagne-negative nagne-negative yung temperature. Kasi nung una namin punta dito, parang -3, -9.
So talagang yung lamig pumapasok hanggang namin, kasukasuhan. Pero as long as you're in your proper gear naman, you're wearing the right clothes, katulad nga na ako, parang yung thinking ko, yung mentality ko, mas okay na mainitan ako kaysa malamigan ako. So nag-double layer ako kasi madaling tanggalan yung mga like ito yung long jacket, ito binigay sa amin ng SBS pagdating namin kasi kailangan talaga namin ng mga long jackets, yung mga dinala kasi namin parang kulang na kulang din talaga dahil pag-empake pa lang po challenge na dahil nga makakapal yung mga jackets na dala. So hindi talaga namin kaya na magdala for 40 days worth of clothes. Kumusta yung samahan niyo diyan kayong mga runners compared to the season 1? Mas ngayon kasi mas nakilala na namin yung isa't isa, so mas naiintindihan na namin kung paano gumalaw yung isa't isa. May parang mga mutual na kami, understandings na kami na kapag ganito si ganyan, okay lang yan. Suportahan natin siya kasi may mga times na talagang dahil siguro sa weather, ang hirap kumilos, parang siguro mas nagiging vulnerable yung mga katawan namin. And then nga, titular yung pinagdarasal ko din na huwag kami magkasakit pero hindi pa rin maiwasan na magkasipon, magkaubo. Pero ang maganda po dito talagang alagang-alaga naman kami ng grupo, ng Philippine team and also yung Korean team. Talagang nakatutok sila kahit na maliit na bagay lang mararamdaman namin, kailangan namin sabihin sa kanila, tinatanong din nila kung okay kami and naka-provide yung mga kailangan namin every time na nag-shoot kami. Oo. Paano nyo pinarelax si Miguel since siya yung kumbaga bago? Unang-unang sabak pa lang po kasi titular, taping na kaagad kami. So parang wala halos time para makipagkwentuhan or ma-update. Uy, kamusta ka na? Yung parang, yung mga chit-chats namin in between the takes. Pero parang okay din yung naging sistema na ganun kasi nakalaro na namin siya agad. Yung nakasama na namin siya sa mga challenges, sa mga missions. Tapos parang wala naman, hindi naman siya stranger. Parang ganun, parang hindi kami nahirapan. And I think hindi rin siya nahirapan to blend in and to parang make himself comfortable sa amin. Kasi kahit naman sa mga guest titular, every time na may mga guest kami, sinasabi nila na salamat kasi hindi nila na-feel na sila, parang iba sila kahit na first time lang namin silang ma-meet, yung mga ganun. So we try as much as we can to make others feel welcomed. Oh, may mag-guest bang Korean star? Albangan? Ay, abangan po natin yan. Basta masasabi ko lang ang bigat ng season na to, ng Running Man, medyo maangas yung mga guests namin this season. Ayun. Hindi ka dadalawin ni David? Dadalaw po siya. So, he'll be coming from Ireland. Since hindi natuloy yung trip namin sa Japan, nag-decide kami na, since patapos na rin naman po kami, 3 days na lang, towards the end of our work, pupunta po siya. Ayun, okay. And you have a new love interest sa Slay Zone, si Abed. Ayan, Kumusta naman si Abed bilang love interest mo, ng character mo? Nako, masasabi ko lang po, masaya ako na siya, very eager to learn. Nakikinig siya. Yun naman po yung isa sa mga yung mga qualities na talagang dapat meron yung mga actors natin dito. Kasi hindi rin siya nag-show off na alam niya na yung mga bagay na ganyan, although he's had experience with doing films and shows. Very very eager siya, and ang maganda sa kanya talagang nakikinig. Okay. Abed, comfortable ka ba kagad kay Glyza? Hindi mo ba naisip na, teka muna, Glyza de Castro, to, multi-awarded actress?
Hello po. Nung una po, nahiya po ako kasi po, syempre po, alam natin si Miss Liza, magaling talaga. Tapos, nung nakausap ko na po siya, kasi po nung unang eksena ko po, siya ka po agad yung ka-eksena ko. Very warm yung welcome. Hindi ko po na-feel na parang dapat kabahan ako na si Liza yung ka-eksena ko. Ganun po. Tapos, very gentle lang po yung mga scenes namin na talagang parang matagal na po ay magkatrabaho. Ganun po. Mm-hmm. Ayun. So, talagang, parang sobrang blessed mo na in a so short span of time mo sa showbiz, sa acting, eto na kagad ang mga nakakasama mo, si Glyza, si Mamang, tapos dun sa isang movie mo, kayo, yung iba pang mga Sparkle Boys. Po. Very thankful po. So, how about another project with Glyza? How would you like it? So, how about another project with Glyza? Sige, game. Game po dyan. Oo, maraming magugulat, no? So, kung ano yung mangyayari doon sa sa character ninyong dalawa dito sa Slay Zone. Opo. Nako, marami talaga magugulat. In fact, yung mga nanood nung premiere night, sabi nila, uy, sobrang sila na hindi rin nila akalain na ganon yung kakahinat na nung story. Kasi talagang wala silang sabi nga sa Tagalog, ni sa hinagap. Wala talaga. So, paano nyo ginawa yun? Paano nyo, with Direct Louie, guys? Si Direct Louie kasi, meron po siyang mga direction sa amin na kailangan may ganitong hint. Pero hindi natin isi-spoil. Hindi dapat mahalata or hindi dapat, kumbaga subtle lang talaga po. So, medyo may challenge pagdating sa pagtitimpla kasi alam naman po natin kung gaano din kahusay si Direk sa mga ginawa niya. Nakatrabaho ko siya sa SOP pa, and then nakatrabaho ko siya sa TikTok Lock din. Pero iba rin pala siya kapag kapelikula na yung ginagawa niya. Talagang he puts his full heart, his full soul into it. So, in a way, may contribution din siya dun sa mga characters ng bawat isa kasi talaga pong naging successful din yung mga emotional obligations namin because of him. At abangan nila ang highlight ng nung character ni Ave. Yes. Panggulat din, pasabog din. True. Thank you po. Okay, so mag-invite tayo. Abed, ikaw mauna. Ini-invite ko po kayo na manood ng Slay Zone sa February 14 po. Yan, showing na po yan sa lahat ng cinemas nationwide. And then, si Ken nawala. Nawala, parang natanggalan po yata siya ng internet. Taping kasi. Baka tinaw. Tinawag mo siya sa iOS. Yun. Guys, mag-invite tayo. This, gawin nilang, date movie para, magkayakap sila all throughout. Actually, yun na po yung naiisip ko, titular, sa mga may jowa or may jojowain pa lang, feeling ko talaga mas magiging close kayo dahil dito sa pelikulang to. Kasi, ang sarap manood ng isang pelikula na na-experience mo siya. So, dito sa Slay Zone, talagang hindi lang kayo tatawa, hindi lang kayo iiyak. May gulat factor din siya. And I think lalabas kayo sa sinehan na feeling, uy, wow, what an experience. Para kang, sumakay sa roller coaster. Ganun yung mga, ganun yung siguro, para to make it short, para siyang roller coaster ride. Ayan, so sana po supportahan niyo po ang Slay Zone, February 14 na po.
let's make Slay Zone trend on Twitter para po marami din makapanood. Sa lahat po ng manonood, please help us spread the word on social media accounts, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Sobra po namin ma-appreciate yun because right now our film industry still trying to recuperate. So para po sa pelikulang Pilipino, para po marami pa po tayong ma-produce na pelikula, let us support our local films. Okay. Thank you, Abed. Thank you very much. Guys, thank you. Thank you, Tito Lar. Thank you po. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat, Tito Lar, for your burning set of questions. Next up naman natin ay si Miss Kate Adahar of Random Republica. Thank you, Rome. Hi, Glyza. Hello, Miss Kate. Yung question ko, as co-producers with Ken, kumusta yung collaboration nyo? Paano yung naging process nyo sa pag-come up ng decisions? Hindi ba kayo nagkaroon ng disagreements, ganyan? So far, wala pa naman, thankfully. Pero kasi katulad po yung sinabi ko kanina, si Ken very easy to talk to. Ano siya, parang binibigyan ka rin naman niya ng freedom to choose kung ano yung mas comfortable ka. Like, for Slay Zone, especially yung character ko, parang ito yung na-picture ko na character ni V. Ito yung look niya. So parang wala naman siyang kahit na anong hesitations or parang wala namang conflict na nangyari. Basta sa ngayon ko, very excited din kami sa isa't isa sa bagong journey na tinahak namin together. So, umpisa pa lang to ng mas malalim pang sabahan namin bilang magkaibigan. Ayun. And congratulations on sa good reviews. As a producer, ano yung natutunan mo from the points of view ng producers ngayon na, ganito pala. So, yun. Parang feeling ko rin po kasi ang dami ko pang kailangan matutunan, pero isa siguro sa mga natutunan ko is not everything ay talagang like on a creative side of things, hindi lahat matutupad or magagawa. So kailangan mo talagang mag-compromise bilang producer ka. You have to think of also yung mga logistics, like for example, mga locations, you have location in mind. Hindi siya logistically parang okay. So, you have to compromise na, okay, sige. You have to really, parang agree with different people. And it doesn't mean na tama siya, tama ka. Kailangan nyo lang talagang dumating sa point na lahat mag-agree at lahat happy. Thank you and good luck. Thank you po. Thank you po. And maraming salamat, Miss Kate Adahar from Random Republica. Ang susunod naman na magtatanong, Mr. Gorgie Rula from PEP. Hello, sorry ha, sa labas lang ako. Hi, guys. Hello po, Tito Gorgie. Hello. Sorry, sa labas ako. Hindi, tanong ko lang sana, wala na yata dyan si Ken. Pero kung nandyan pa siya, may tanong ko sana sa inyong dalawa ni Ken Glyce na paano yung, siyempre nasa production ka na, tapos partner ka dyan, part ka ng production as producers. Before that, magkakaibigan na kayo. Ma-assure nyo ba na hindi masisira yung friendship nyo or hindi maapektuhan ang friendship nyo? If ever magka-problema kayo, hindi maiwasan, di ba? May mga problema, may mga challenges na haharapin sa production. Paano nyo ma-assure na hindi maapektuhan ang friendship ninyo kapag magka-problema yung mga ganyang production ninyo? Tito Gorgie, parang in-expect ko na rin talaga na may darating na sa point ng buhay namin or ng process namin as producers na hindi talaga kami mag-agree with each other. Pero I think yun din yung isa sa mga reasons ng paglalim pa ng friendship or ng samahan Kasi kahit naman po sa pamilya, di ba, hindi naman kayo lagi nag-agree with each other So parang sa akin, important yung mga disagreements, important yung mga different views namin as
as people, as producer, as artists, para rin kami mag-grow and para rin kami matuto. Mas makilala namin yung isa't isa, ano yung mas gusto ni Ken. Kasi before po, dito wala kaming ganun eh. Wala kaming parang, saan ba pumipitik si Ken? Or ano bang nagpapasaya sa kanya? Pero dahil producers kami ngayon, mas nalalaman ko siya, yung other side of him, na hindi ko nakikita kapag umaarte kami together. So parang mas lalo mo siyang nakilala as Ken. Opo. Yes. Minsan nga parang di pa rin ako makapaniwala na ito na ba talaga si Ken or si Ken pa rin to na actor. Kasi ano siya sa ngayon dito sobrang okay na na magkatrabaho kami. Tapos natutuwa ako na nag-grow siya as a person na may panibagong venture siya na tinatahak and kasama niya ako doon. So para sa akin, I would say na it's a different experience for the both of us, and I know that this will deepen our connection or our relationship as friends. At siguro part na rin talaga ng maturity, no? As nag-mature na rin talaga kayong dalawa. At pinasok na ninyo yan. Opo, saka di ba parang sa maturity talaga, kailangan mong matutunan na na sige magpakumbaba ka, and then if you feel like hindi, ilalaban ko to. Pero hindi pa rin hindi pa rin okay. Kailangan mo yun tanggapin. So parang ganun po yung proseso na kailangan naming matutunan magkasama. Oo. So wala na diyang mako-comment si Ken, wala pala siya dyan. Sigit ko lang uli, yung dyan ba sa Running Man, nagkapikunan uli, may nasira bang friendship, may mga na naman, may mga buntik-buntik ka na talagang mag-away. Wala naman dito nasira na friendship, pero katulad nga po ng sinabi ko kanina, parang hindi siguro mag-evolve yung friendship or yung relationship kung walang disagreements. So of course, may mga times na parang may pitik ng konti. Ako, I would say na may mga times na naiinis ako, pero siguro yun yung competitive side ko, lumalabas siya. Parang in any game, diba, kahit yung mga athletes, pag nakikita nating natatalo, nalulungkot sila. So parang siguro yun yung frustration na, ay, ba't hindi ko magawa to? Ba't natatalo ko? So ganun, may mga ganun, pero it's not a thing na parang to hate on someone, kasi we all understand naman na nandito kami to help each other out and to support each other. So, wala naman pong nasisirang friendship or kahit na anong relationship sa amin, thankfully. At namimista kayong tatlo sa tahanang pinakamasaya. Namimista kayo ni Buboy and Kokoy. May nag-send nga po sa amin ng video na yung mga audience nga po, namimiss na rin daw kami. So, soon, malapit na rin kami matapos. Napakabilis ng araw. Nagugulat na lang kami na, 3 araw na lang pala yung taping namin. So, talagang sinusulit din naman po namin dahil dahil malamig dito, minsan masarap maglakad-lakad, lalo na kung hindi masyadong malamig. Masarap may mga namimit na rin kami ng mga Pinoy, katulad kanina, may namit kaming Pinoy, nagpa-picture sa amin, sabi na inaabangan daw nila talaga yung Running Man. So nakakatawa na kahit paano, kahit nandito kami sa Korea, may mga nakaka-recognize sa amin na Pinoy at sumusuporta sa Running Man. Okay. Last na sa inyong dalawa naman ni Abed, yung may intimate scene kayong ginawa doon sa Slay Zone. May mga limitations ka ba doon? Meron ka ba doong mga hindi pwede nung ginawa ninyo? Yung parang hanggang dito ka lang pwedeng humalik, something like that. Medyo nagkaroon ba kayo ng ilangan ni Abed doon sa scene na yon? Ako, Tito Gordy, parang hindi ko na kasi masyadong iniisip yung ilang. Kasi gusto ko na maging comfortable din si Abed pagdating dun sa mga ganong eksena. So, talagang sinabi ko sa kanya na, okay lang yan, gawin yan. Tapos si Direk din naman yung nag-una na, ito yung gagawin nyo lang to, may konting daya, may mga ganon. Pero nung nakita namin sa preview, makatotohanan naman siya. So, medyo may kaba factor kasi big screen siya mapapanood. So, hindi ka katulad ng mga teleserye na sa TV, ganyan. So, dito parang
ang laki ng screen eh. So, kitang-kita eh. Pero as much as possible, talagang binaba ko na rin yung walls ko. Gusto ko na, ayoko na ma-feel ni Abed na may limitations ako. So, parang, inano ko na rin siya. Kinausap ko siya. Nag-usap kami. Kaya nga, yung sinabi ko sa kanya kanina, very naman siya, eager to learn and nakikinig naman. Ayun. Oo. So ikaw, Abed, pare ako lang si Abed. Ikaw ba, Abed, nag-ingat ka doon sa scene na yun? Medyo kabado ka ba nung ginawa yun? Sa una po, syempre po. Pero po, before po namin gawin yung scene, nag-uusap na po kami ni Ate Glay. Kinokoryo na po namin kung saan po ba ako hawak, kung saan ko po siya pwedeng, kasi po may parang nakapasok kami dun sa kotse. Ako, nagpapaalam po ako sa kanya. Okay naman po, wala naman pong naging problema, wala naman pong ilangan. Tsaka po, wala pong, walang nalagpasan ng mga boundaries. Okay. So, pero at least hindi ka na kinabahan doon. Last na lang, guys, parang ano ba to, yung character mo, mga ngayon ka mo palang nagawa yan, mga mala Angela Marcado, mga tipong ganon, yung character mo dyan sa Slay Zone, medyo may pagka-dark pa. Medyo may, opo, parang kasi sa Contessa, may ganon din po akong, parang, may ganon siyang flavor, pero ako nag-enjoy po talaga ako sa mga ganong klaseng characters, yung fierce, ganyan, yung sweet din, kumaga parang, napapakita ko yung both sides ng personality ng isang tao. Okay. At sana makagawa ka pa yung parang action talaga. Kasi kaya mo yung parang kaya mong makipaglaban sa lalaki. Yung parang kapanipaniwala na kaya mong talunin yung lalaki. May mga trainings ka rin doon na ginawa? Personal trainings po. Kasi naman ako, nagmamuay tayo naman ako. Tapos dito sa Running Man, nakikipagbakbakan din ako sa mga lalaki. Correct. So parang sa akin hindi na kakaiba. Kahit sa Encantadia before. So for sure pagdating din ng sangre, may mga action scenes din. Pero willing po talaga ako and isa rin yan sa mga roles na pinapangarap kong ma-play yung mga talagang action din. Okay. Last na lang talaga. As a producer, medyo kabado ka rin. February 14, ang daming lakad ng mga tao. Ganyan. Oo naman po. Opo, sobrang kabado po ako kasi yun nga lang red carpet premiere. Tanong ako ng tanong kung kamusta ba. And pinagdarasal ko na lang po talaga kasi yung effort naman po ng Wide International, yung mga cast and crew, sabi ko nga sa kanilang sisipag nyo kasi lagi akong ina-update po sa mga promos. So never naman nagkulang sa pagpapahayag ng pelikula. And yun na lang po, siguro yung inaantay namin, yung suporta din po ng tao na ma-appreciate din po nila yung pelikulang ginawa namin. Oo, sana. Let's wish talaga. Kasi ang ganda ng playdate ng Feb 14. Yes. Okay, thank you, Han. Good luck. Thank you po. Thank you, bye-bye. Tito. Ingat po. Bye-bye. Ingat kayo dyan. Ayan. Thank you so much, Mr. Gorgie Rula from PEP. But before we move forward to our next interviewer, we'd like to acknowledge din yung departure po ni Mr. Ken Chan, who served as executive producer for the film because tinawag na siya for AOS. But despite po yan, we still have our lead stars for this film, Ms. Glyza de Castro and Mr. Abid Bean. So, yeah. Up next naman, ang magtatanong sa atin ay si Mr. Naz Tabares from Pelikula Mania. Hello. Actually, nasabi ko na rin po yata to before na yung cast po talaga kasi nauna. So, yung Wide talaga, they really plan to have a film with me and Mamang Pokwang. So, nagka-usap-usap na lang kung anong genre and we came up with a decision na, sige, thriller para maiba naman. Kasi, nakikita na nila kami ni Mamang na nagdadrama, tapos minsan nag-comedy din.
So, nung sinabing thriller, sabi ko, ay, interesado kaagad ako kasi it's something na hindi ko pa actually nagagawa in a very long time. So, kung meron man ako nagawang pelikula na thriller, parang antagal na rin. Hindi ko na maalala. And with Mamang Pokwang pa. So, talagang naging interesado ako. And then, ayun, nung na-present sa amin ni Lawrence yung script, sabi ko, okay, let's do it. Ang bilis nga nila kasi parang nung time na finish sa amin na yung cast and then finish yung script, taping na parang a few weeks later. Yung sa akin kasi ibang action yung ginawa ko dito sa season. Hindi siya Encantade action. Hindi siya Contessa action. So parang masasabi ko na ayoko masyadong i-spoil pero may pagka-dark yung bilang thriller na siya. So may gulat factor talaga. Nanggugulat ako dito sa sa ibang klaseng panggugulat ang gagawin ko or ginawa ko dito sa Slay Zone. And I think kaya rin kami nagkasundo na nila Miss Pauline at saka nila Miss April. Ano sila very brave din sila, very bold din sila to come up with projects na pag-uusapan, na yung mga tao ma-realize sila, uy, iba to yung ganon. So, gusto talaga nila na parang February 14, hindi common. So, parang hindi siya stereotype Valentine film. So ayun, parang inisip ko na lang na ibang klaseng experience yung ma-feel or maibibigay namin sa mga audience this year. Ako, excited ako na gulatin talaga sila. Ayun lang. Very, very short lang. Basta yun. Manggulat. Nano? Ako po excited po sa mga twist and turns ng story na mapapanood ng tao. Kasi ang dami talaga. Parang, wala kang pwedeng ma-miss na eksena. Kasi pag may ma-miss ka, hindi mo magigets ko ano yung dulo. So, yun. Yun po. Thank you, Naz. Ayan, maraming salamat, Mr. Naz Tabares from Pelikula Mania. Up next naman, we have Jaco Manangan from TikTok PH. Hello po, Ms. Glyza. Hello, Sir Abed. Hello. And by the way, I'm Jaco from TikTok po. Congratulations po sa team and sa cast as well. And my question po is, naging culture kasi ng mga Pinoy before na pag February, talagang rom-com yung ino-offer, no? Rom-com o kaya romance drama. Now, kumbaga intentional ba yung play date ng Slay Zone na gawing February 14, which is yung genre nito is suspense thriller? Yes. I think katulad nga ng sinabi ko kanina, kaya rin kami nagkasundo nila Miss April sa kanila Miss Pauline kasi gusto namin magbigay ng something different, like a different experience to the Filipino audience kasi yun nga, nakasanayan na natin na manood ng romantic comedy and for a while talagang ang daming mga romantic movies, rom-com na movies na na-produce. And I think parang maganda rin na mabigyan ng chance yung ibang genre, katulad ng thriller. And ngayon, sa TV, di ba, yung mga action na mamayagpag ulit. So, ang saya lang din na bigyan ng maraming, putahe yung mga Pinoy pagdating sa pelikula. Actually po, may point po kayo, Ms. Glyza. And right now po, actually, I saw the trailer po ng ganda kasi parang hindi po lahat binigay yung story. So, kumbaga may ilo-look forward talaga yung mga tao to watch or may eager now, my question po is for Ms. Glyza, parang halos lahat kasi nagawa mo na po mapa-TV and pelikula na role. So, ano pa po yung dream role or dream project niyo? Lalo na meron kayong partnership with Ken.
Yeah. Yung kanina yung nabanggit ni Tito Gordy, parang gusto ko nga makagawa ng isang action na talagang maangas na nakikipagbakbakan sa lalaki, gano'n, na mahusay, na makipaglaban, maraming alam sa martial arts. Parang it's something na gusto kong gawin bago ko tuluyang hindi makapag-action kasi hindi na tayo bababata. So parang baka mamaya pagdating ng panahon, hindi ko na siya magawa. So, honestly, tinatry ko pa rin as much as possible to work out, like isang week. Gusto kong i-maintain yung katawan ko na fit ako, na alam kong makakagalaw ako ng maayos. Kasi gusto ko nga someday na kapag may ginawa akong na nagre-require ng physical strength, or may action na ganyan, handa ako. Ayan po. So we're looking forward to that po. May possible din po ba, lalo na sinabi po ni Mr. Kencha na 10 to 15 films po yung plano niyong gawin this year, na for you po magkaroon po ng movie with Angelica Panganiban this time, which is best friend niyo po na halos lahat nagka-clamor with that. Naku, na nga nung sinabi nga na ilang pelikula ipoproduce ng Wild, syempre nag-isip na ako ng mga kaibigan na pwedeng isama. Yes. And for sure si Ken ganun din. So, hopefully, kapag naging successful po talaga tong Slay Zone, hindi imposibleng mangyari yan. And mas marami pang maipoproduce, hindi lang 10 pelikula this year. Kasi pag nag-thrive po talaga ang Filipino cinema, pag nagtuloy-tuloy pa po ang suporta ng mga Pilipino, mas marami pa po tayo mapoproduce na pelikula. Hopefully po mangyari yun. Any parang reaction na finally nakasama niyo naman po sa pelikula si Miss Pokwang? How does it feel working with her? Ang saya lang kasi dahil iba yung nakikita ko siya na nag-host, iba yung nakikita ko siya na nagpapatawa. Pero ang sarap sa pakiramdam na maka-eksena siya sa isang mabigat na na pelikula. Yes. So nakakatuwa rin kasi kapag kahit na mabigat yung mga eksena namin, pag may mga eksena kaming dramatic, pag nasa tent, nagpapatawa siya, kwento siya ng kwento, ang dami yung mga baon na kwento. So, nakakalimutan mo tuloy na ang bigat ng ginagawa nyo. Kasi may tendency kasi ako na kapag mabigat yung ginagawa ko, nag-i-in the zone ako, na hindi ako makalabas dun sa emosyon na gano'n. So, masaya ako na nakatrabaho ko siya, and at the same time, isa rin yun sa mga talagang masasabi kong unforgettable projects ko so far. And last question na lang po, Ms. Glyza, and Sir Abbott as well, pwede niya rin pong sagutin ito. Ano po yung kumbaga takeaway, magiging takeaway ng mga tao, or bakit nila kailangan panoorin ito? At ano yung mga lesson po, lalo na yung role po ninyo is influencer po. So, doon naman po kasi ikot yung story. Sa akin, in terms of yung experience, siguro yung experience na makukuha nila is yung para silang sumakay sa roller coaster. Ganun. Kasi maraming emosyon yung naibigay ng pelikula sa mga manonood nito. Pero dun sa message naman, parang mag-ingat pa din. Kasi lalo na ngayon, social media, ang dami nating nasi-share, ang dami, may talagang wide yung freedom natin to share anything, like freedom of speech. We share our lives on social media, na to the point na minsan hindi natin na-realize na pwede rin pala natin yun ikasama. So, yun ganun. So, parang kahit na ma-entertain tayo, hopefully ma-realize din ng audience to take care of themselves. Ayun po. Sir Abbott, may addition po. Ako po, sa experience, sure po ako na may enjoy niyo yung movie kasi po hindi po palagi nagpo-produce ang pelikulang Pilipino ng mga ganitong genre ng movie. So, na-excite po na mapanood ng ibang tao to. Kaya, yun po. And po, again, advance congratulations on Ms. Glyza, Mamang Pokwang, Sir Abel, and Sir Ken, and good luck po sa film. Thank you po. Thank you. Thank you so much, Jacob Manangan from TikTok PH.
Up next naman, we have Adi Akar from ESD Web. Hi, good afternoon, guys. Hello po. Good Congratulations sa afternoon. movie. First question Salamat. muna kay Sir Abed. So Abed, since nag-sparkle ka, ang dami mong nagagawang project. Una na dyan, syempre, sitcom, open 24/7. At ito nga, medyo action and suspense naman itong Slay Zone. Ano pakiramdam na iba-iba yung mga projects na ginagawa mo sa kapuso? Nakakatuwa po kasi po mas lalo pa po ako nakakapag-explore sa acting industry, mas lalo po ako nag-improve. Tapos po yung mga nakakasama ko po is mga elite na actors and actresses. Kaya po thankful po ako sa Sparkle na binibigyan po nila ako ng chance, hinahayaan po nila yung na ma-reach ko yung potential ko sa acting. And thankful din po ako sa mga nagkakast sa akin, mga producers, mga directors po. Kasi po, binibigyan po nila ako ng chance. Ayun po. Ano na yung mga key learnings mo working with Miss Pokwang and Miss Glyza sa Slay Zone? Kung pwede ka lang may share ka. Key learnings, number one, kaagad na sinabi ni Miss Pokwang, kasi po nag-breakfast kami during nag-shoot kami ng film. Ang lagi niya sinasabi na pag actor ka, kahit veteran ka or baguhan ka, huwag kang malilate sa set. Yun yung lagi niya sinasabi. Kasi preparation is everything daw pagdating sa acting. So, mas maganda yung magiging acting mo pag mas maaga ka. Ayun po. Kay Miss Glyza naman. Si Miss Glyza, nakikita ko yan, very professional po siya. Tapos po, mabait po siya even sa yung mga actors with smaller roles po. Hindi niya po pinapa-feel na I'm Glyza De Castro, you have to respect me. Hindi po siya ganun. Very kind, very gentle. Tsaka po very warm ang welcome niya po sa lahat. Sa cast and crews. So, ayun po. Thank you, Abed, and congratulations. Miss Glyza, last week po, na-interview po namin si Miss Pokwang dun sa sitcom niya. And nung tinanong ko siya kung kamusta yung performance po ninyo, ang sabi niya sa amin, isa ka daw sa pinakamagaling na actress ng henerasyon ngayon. And she's so proud na nakikita niya yung sobrang focus mo sa work mo and sa craft mo. Tanong ko lang, anong pakiramdam na kahit yung mga seasoned actors, ganun yung tingin sa'yo? Grabe, para kung birthday. may ano sa akin si Abed, tapos si Mamang Pokwang. So thank you po. Talagang yun din kasi yung isa sa mga bagay na pinapahalagahan ko, yung how I work with other people. Kasi kahit na nakalimutan na nila yung role mo as Trena or natapos na yung project nyo, yung kung paano mo itato yung mga tao at kung paano ka magtrabaho, yun talaga yung maiiwan mo eh. So, ako very maingat ako sa pagdating sa pag nagtatrabaho ko. As much as possible, gusto kong magaang lang po talaga lagi sa set. Kasi kapag magaang yung energy sa set, parang lahat mag-function ng maayos. Gusto ko rin talagang, itinatry ko rin po as much as possible kahit na kahit na umagang-umaga, syempre parang minsan may mga times na hindi ka pa makapag-function, ganyan, pero kailangan mo silang bigyan ng energy para, oy, tara, let's go, let's do this, ganon. Kahit yung mga ganong klaseng, mga ganong klaseng pahapyaw lang. So, very thankful po ako na sa lahat ng mga nakatrabaho ko, so far, masaya naman sila. And isa rin yun sa mga talaga pong chine-cherish ko pagdating sa, when I look back sa mga projects na ginawa. Ano siguro yung biggest surprise working with Miss Pokwang for you? Doing Slay Zone? Biggest surprise? I think yung capacity na talaga at yung depth niya as a dramatic actress is something, something else. Hindi siya masyadong pinag-uusapan, hindi siya masyadong na-highlight. Pero I think dito sa pelikulang to, kapag napanood to ng tao, makikita ng audience na
mas may capacity pala talaga siya to be serious and at seryosohin. Kasi araw-araw natin nakikita si Mamang na nagpapatawa, na makulit lang. Kahit ano naman off-screen, ganun din siya eh. Makulit lang din talaga siya. Pero pag seryoso. At yung seriousness na yun, nakakahawa. Siyempre, Miss Glyza, sabi nyo nga, patapos na kayo ng shooting ng Running Man PH. Naalala ko, nung pagkabalik nyo from season 1, ang lagi nyo sinasabi, biggest surprise sa inyo ay si Angel. Obviously, alam na natin naging resulta. For this season ba, meron na bang ngayon habang after yung mga natapos yun ng mga mission and challenges, meron bang biggest surprise sa sayo for this season? Na parang, grabe madami siyang baon this season Meron. Meron. Basta makikita niyo rin yan pag pinanood niyo. I would say, lahat din kami, may mga, nagtutuksuhan niya kami kasi may mga character development na. Syempre, halos isang taon na rin yung nakalipas after ng season 1. So, nag-improve. May mga, may mga characteristics pa rin na nandun na minahal din ng tao. So, kayo na lang din mag-define kung ano yung mga characteristics na yun at kung sino the season yung manggugulat. Din ba? Parang masarap din bumalik ngayon sa Korea. Kasi syempre, bukod sa magkakasama kayo ng mga runners, nakita nyo din yung crew, no? I'm sure naging friends yun na din yung, especially the South Korean crew. Kamusta seeing them again? It's so nice kasi yung mga ibang staff nandun, may mga bagong staff din, may mga bago kami naging kaibigan. Tapos may mga ibang staff kami na sinasabi namin, "Oh, you're famous now in the Philippines." Kasi katulad na ni Pakner, nandun siya sa TikTok. So nakita siya on screen. So masaya kami kasi kahit na minsan hindi kami masyadong nagkakaintindihan, ang lagi lang namin sinasabi na, "Kim sana," which means "Are you okay?" Or "Good morning, hello," ganun. Parang ganun lang lagi nagiging conversation namin. Tapos pagka lumalalim pa doon, talagang medyo struggle in a way kasi doon sa communication or doon sa language barrier. Pero masaya kami to see them again. Thank you po, Miss Glyza. Sir Abed, again, congratulations po and good luck sa movie. Thank you, Sparkle. Thank you. Ayan. Maraming salamat po, Mr. Adi Akar from PST Web for your interesting questions. And last but not the least, we have Mr. Daryl Palesco from TikTok. Hello, good afternoon. Hello. Hey, Glyza. Hello, Abed. Hi po. Hello po, Dars. I'm Dars. Ganda naman ang boses. Parang pang DJ. Pang DJ. Thank you, Glyza. Coming from you. Anyways, I'm Dars from TikTok Entertainment PH. Halos natanong na lahat ng questions, no? But I have a couple more questions for the both of you. Number 1, can you share with us your most favorite suspense thriller movie of all time? And paano nito na-influence yung performance nyo sa Slay Zone? Wow. That's a nice question. Siguro pagdating sa mga thriller, ang first thing parang first person na pumapasok sa isip ko si Stanley Kubrick, yung The Shining. Medyo creepy kasi siya in a way dahil nung napanood ko siya, medyo bata pa ako, tapos parang nagsistick talaga kasi sa akin yung mga images o yung mga eksena na nagawa niya. So I think isa yon sa mga nagstick sa akin. And siguro ang naging influence sa akin ng mga pelikula niya is yung characterization. Very kasi, 'di ba? Parang very memorable yung mga characters na napanood natin sa mga pelikula niya, like The Shining, tapos yung A Clockwork Orange, yung mga ganun. So, isa yon sa, I think, nag-influence sa akin. Pero, pagdating sa mga gulat factor talaga, I would say The Ring. Ngayon, pinatinabutan ako kasi yung experience talaga na nabigay sa akin ng The Ring, high school ako nung pinanood ko yun with my classmates.
yung tumayo ako sa kama, tapos talagang yung nasa dulo na ako, yung ganun talaga. So parang, when I think about it, ang saya din kasi sa feeling na, naging part ka nung experience na yun with the storyline. So para kang kasamang natatakot, para kang kasamang, di ba parang, isa rin siguro, I think, yung medyo revolutionary din yung Blair Witch Project and yung paranormal activity. Kasi doon nagkaroon ng different approach naman and different, parang different approach pagdating sa mga pelikula na hindi siya parang narrative. Para kang nanonood lang ng CCTV, di ba? Or parang kasama, parang nag-send sa'yo ng video yung kakilala mo and then may nakita kang biglang parang, shucks, ano yun? Yung ganun. Siguro yung mga tumatak sa akin talaga. Thank you, Glyza. Abed? Ang dami napanood masyado, pero siguro po sa mga sa mga ganon, thriller. Ako siguro, Texas Chainsaw Massacre tsaka Final Destination. Yung mga ganon. Pili ko yung mga ganon na nakakagulat na goresome. Yung mga ganon. Yun po. Meron bang mga emotions na naiparamdam sa inyo yung movie na yon na ma-expect din namin talaga dito sa movie na to? Actually, meron talaga. Medyo may ganun talaga. Yun yata yung goal talaga nila, Miss Glyza. Valentine's Day, no? Nung ma-feel yung kasing thrill and suspense. My next question is, can you share with us some experiences na hindi na namin makikita syempre sa movie kasi kayo naka-experience during the set? No, be it a spooky one, a creepy one, or a challenging one, or a fun moment with the, other cast. With other cast. Actually, nakakatawa kasi yung mga nakakatawa in a way na, shucks, para siyang hindi totoo. Yung mga, for sure, nakita naman natin sa trailer yung mga na deaths, diba? Yung mga sunod-sunod na mamatay. Pero kasi pag nakita mo talaga siya sa personal, yung parang madadala ka talaga, hindi pwedeng hindi. Tapos parang mapapa-question ka talaga na, oh my God, nangyayari siya sa totoong buhay. So, may factor doon na may in denial ka, tapos matatawa ka kasi parang wow, hindi, lang to, pelikula lang to. Pero at the same time, kasampalin ka din ng katotohanan na nangyayari siya. So I think yun yung, kasi dami madugo talaga literal na madugo yung mga ginawa namin. Pero meron ba nagparamdam something? Wala naman. Wala naman. Simply wala naman. Kasi talagang hindi ako magaling sa mga ayoko rin talagang nakaka-experience. Kasi tumatatak sa akin yung images, tapos may tendency ako na hindi makatulog kaagad ng mga ilang nights, ganyan. So, as much as possible, parang sinasarado ko yung isip ko sa ganun. Pero pagka nangyari siya, may mga times na nangyari na siya na hindi sa set, pero nag-sleep paralysis ako, tapos hindi ako makagalaw, sumisigaw ako, tapos walang sound yung sigaw ko, tapos biglang may gumanon sa akin, parang pinin ako na may sound din, may ganun, tapos parang black figure lang siya. So I think siguro isa yun sa mga creepiest na nangyari sa akin in real life. Takbo ko sa sa room ng parents ko yung mga ganun. Thank you for sharing that information. Last, siguro bilang ang movie is Slay Zone, is entitled Slay Zone. Can you share with us your most slay moment in your life? Slay moment in my life? Siguro siguro nung kinasal ako. Parang ganun. Parang ganun. Hindi sa akin kasi both Ireland and Philippine wedding.
para sa akin, slay siya kasi ang daming nangyari noon. Nung Irish wedding namin, that was during the pandemic and it was so hard to travel. It was so hard to plan. Yung mga may issues pa with the visas, with vaccines, ganyan. Pero na-overcome namin yun. So talagang na-slay ko yung pandemic ng mga panahon na yun. Quarantine. Gagawa kami ng paraan para hindi makapag-quarantine. I mean, yung kasi, para lang maging klaro, baka sabihin ng iba, inaano ko yung quarantine, nagba-violate ako ng quarantine. May isang beses, may tendency na, may rule na kapag Sinovac yung vaccine mo, kailangan mong mag-quarantine ng 2 weeks sa UK pag pumasok ka sa UK. Pero when you go to other countries, like isa na doon yung Spain, you don't need to quarantine kasi they honor Sinovac. So mga ganun. So imbes na mag-quarantine ka sa hotel ng 2 weeks, di ba? Would you choose to fly to the UK or would you choose to go somewhere else for 2 weeks? And then, meet na lang your partner there. So, ganun yung mga parang, when I think about it, shucks, ang crazy ng idea na yun, no? Na parang, ako willing na nga akong mag-quarantine kasi sanay na ako sa mga soaps namin na nagko-quarantine talaga kami sa hotel eh. Pero si David parang sinuggest niya na, sayang naman. So anyway, isa yun. And then yung, yung slay moment ko rin nung nasa Philippines ako, ayun din, ang daming sabay-sabay na nangyari. It was the first month of the year. Tapos, yung logistics din ng pagdating ng pamilya ni David dito for the very first time, medyo madugo. Pero we slayed it and we had fun. And, isa yun sa mga parang proudest moments ko na na-pull off namin siya at naging masaya siya. So, slay! Thank you, Greg. Abed? Ako po, feeling ko yung most slay moment na sa buhay ko, itong slay zone na. Kasi, first time working with Miss Glyza, first time working with Miss Pokwang. Tapos, they're very good actresses. Tapos, first time ko naglad sa red carpet. First time ko seeing myself on the big screen. So, maraming first time na nangyari sa akin dito sa movie na to. Kaya, feeling ko ito yun. Play it. So far. For that, congratulations to the both of you and for the rest of it. Yay! Thank you. I hope to see you in the flesh real soon. Yes! Mangyayari yan pag uwi ko. Thank you. Thank you. Ayan, maraming salamat, Mr. Doris Palesco from TikTok. And syempre to the rest of our media friends, maraming salamat for slaying us with your thought-provoking questions. And also then to Glyza and to Abed and to Ken for slaying us with your beautiful answers. Ayan, and that wraps up our Q&A portion for today's media conference. It has truly been a unique experience taking a peek into the creative minds ng ating mga actors and producers behind this upcoming movie masterpiece. So muli, maraming salamat to Glyza, to Ken, to Abed, and to all of our media friends here today for taking the time coming and chatting with us. Ayan. Yeah, thank you then, Rome, for hosting this MediaCon. Thank you, Sparkle, for organizing this, and to all the press, our friends from the press. Thank you so much, and we hope to see you soon. Ingat lagi. Ayan. All right, and that concludes